May isang lalaki nga sa mga Fariseyo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya'y sinabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang Kwentuhan mo ko si Slus dyan. Ano naintindihan mo yan? Yun pong usapan po ng Panginoong Hesukristo at saka ni Nicodemo na nung pumunta po si Nicodemo sa kanya, gabi, kasi ayaw niyang lumantad ng bulgar sa mga tao, dahil siguro po may mga pag-uusig sa kanila, pagka lumapit sila kay Jesus. Ang sabi po sa kanya, ang sabi po, nalalaman naming ikaw ay isang gurong nagbuhat sa Diyos, sapagkat wala namang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, malibang sumasa kanya ang Diyos. Kumbinsido po si Nicodemo na sa Diyos talaga ang Panginoong Hesukristo. Tapos sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, malibang katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Para po makakita ng kaharian ng Diyos, kailangang maipanganak na muli ang tao. Sabi naman po ni Nicodemo, paano yun? Hindi naman po naintindihan ni Nicodemo yung sinabi ng Panginoong Hesukristo, kaya ang tanong niya, paano maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Akala po ni Nicodemo, kailangan pumasok uli yung tao sa tiyan ng nanay niya para maipanganak siyang muli. Kasi ang intindi nga niya, yung panganganak na muli, kung sino yung nanganak sa'yo dati, yun uli ang manganganak sa'yo. Yung nanay mong nanganak sa'yo, yung nanay mo ba uli ang manganganak sa'yo ngayon? Paano yun? May anak, mas malaki pa sa nanay niya. Kaya imposible na po ito. Sumagot si Jesus at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang manganganak po pala, hindi naman yung nanay ng tao. Kung hindi ang manganganak sa kanya, yung tubig at Espiritu. Yun po yung panganganak na muli na sinasabi ng Panginoong Hesukristo. At ang ipinanganak ang wika ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu nga. Meron nga pong dalawang klase ng panganganak. Panganganak sa laman at saka panganganak po sa Espiritu. At pag ipinanganak po ng Espiritu, Espiritu po yun. Yung ipinanganak naman ng laman, laman po yun. Ang binubuhay at sinusustentuhan ng buhay ng salita ni Kristong ikinabubuhay, yung espiritong nasa ating pagkatao, yung pagkataong loob. Tandaan nyo, huwag kayong makakalimot palagi. Dalawa ang ating pagkatao, labas at saka pagkataong loob. Yung pagkataong loob, espiritu yun. Yun ang ipinanganak ng Diyos sa langit sa pamamagitan ng kanyang salita, inilagay sa ating pagkatao. Kailan nag-umpisang ilagay yon? Nung ipanganak tayo sa bautismo, yung ating katawan o pagkatao, pinanganak na muli. Simultaneous dun sa panganganak na muli ng ating katawan,
ipinanganak ang isang espiritu sa loob natin, ibinigay ng Diyos sa ating loob. Yun yung ating pagkataong loob. Yung pagkataong loob na yon na ipinanganak sa bautismo, yun ngayon yung lalaki kay Kristo, mag-i-improve, tuturuan ng aral, tuturuan ng salita ng Espiritu, nabubuhay yon sa pamamagitan ng salitang espiritual ng ating Panginoon sa Kristo. Nakikita mo yung sequence, kapatid na Luz? Opo, nakikita ko po yung sinabi niyo yung na yun, na dun sa panganganak na muli, yung pagkapanganak na muli ng ating katawan sa pamamagitan ng bautismo, simultaneous naman po, may isang ipinanganak naman po na espiritu, na yun ang pagkataong loob na ipinanganak sa atin. Sa panahon na ipinanganak na muli yung katawan naman Yung natin. pagkataong loob na yon na ipinanganak, hindi ipinanganak na muli yon. Opo, tama po. Noon pa lang po siya. Noon pa lang yon ipinanganak sa'yo. Nang ipanganak na muli yung iyong dating pagkatao. Kasi ang sabi ng Biblia, ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Yung ipinanganak ng laman, yung iyong pagkataon dati, yun ang ipinanganak na muli ng tubig, hindi ng nanay mo. Nung ipanganak na muli ng tubig yung laman mo, yung pagkatao mo, na dating pagkatao, nung ipanganak muli siya ng tubig, hindi ng nanay mo, ipinanganak naman ng espiritu, ang isang espiritu. Kasi ang ipinanganak ng espiritu, espiritu nga. Ang Diyos ay espiritu. Ipinanganak niya ngayon sa atin, yung ating espiritu na galing sa langit na kung tawagin ng Biblia ay pagkataong loob, kapatid na Luz. Nakukuha mo yun? Opo, Badeli. Ngayon po, mas maliwanag po yan. Kasi dati, itong talatang ito, lagi naman natin ginagamit na ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu, espiritu nga. Ipanganak kayong muli. Parang ang impression po na noon, ang intindi ko dito, yung ipinanganakang muli, yun na nga yung bautismo, doon ipinanganak yung espiritu na nung ipinanganakang muli, yun yung pagkakapanganak mo sa espiritu. Pero hindi po pala ganon. Lumalabas, yung laman mo, yun ang ipinanganak na muli, yun lang laman. Kasi yung espiritu, hindi siya ipinanganak na muli, kasi nun pa lang siya ipapanganak. Kumbaga, yung laman, dalawang... Teka, i-rephrase ko. Nung bautismo ka, ipinanganak na muli yung dati mong pagkatao. Opo. Hindi, wag mo sasabihin yung laman lang. Kasi yung dati mong pagkatao, may espiritu rin yun eh. Yung espiritu ng buhay, yung espiritu ng tao. Di ba? Opo. Yun po. Pinanganak na muli yun ng tubig. Pinanganak na muli yun ng tubig, hindi ng nanay mo. Tama? Tama po. Nung ipanganak na muli yung dati mong pagkatao, yun ang kasi ang nasa Biblia eh. Ang datihang pagkatao kasama niyang napako sa krus. Di ba? Opo. Kung nasa sa isma, yung datihang pagkatao, yun ang termino ng Biblia. Yung dating pagkatao, yun ang nalibing nakalakip niya sa bautismo. Nung yun ay malibing, yung pagkatao na yon at ilabas uli ng tubig, naipanganak na siyang muli, hindi ng nanay kundi ng tubig. Tama? Tama po. Simultaneous dun sa pagkapanganak na muli ng dating pagkatao, may ipinanganak naman ng espiritu. Sapagkat ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu, espiritu nga. Anong yung ipinanganak ng espiritu? Yung espiritu na ilalakip doon sa iyong dating pagkatao. Yun ngayon yung pagkataong loob. Naintindihan mo? Opo, awa ng Diyos. Maliwanag po yon. Paano? Kagaya po nung sinabi ninyo, yung ipinanganak ng tubig, yung datihang pagkatao. Yung pagkatao mo, na nandoon yung espiritu ng pagkatao at saka yung laman, yun ang ipinanganak sa pamamagitan ng tubig sa bautismo. Kaalinsabay po noon, meron namang ipinanganak sa iyo na pagkataong loob o espiritu. Na yun nga po yung
pagkataong loob na nasa puso. Lumalabas po, yung datihang pagkatao, yun ang naipanganak na muli, tapos meron namang isang bagong panganak. Yun yung espiritu po na ipinanganak sa iyo, yung inner man, yung pagkataong loob. Yun. So, maliwanag na sa yan. Opo. Yun ngayon ang nagsasabi na ang ating pagkamamamayan nasa langit, yung pagkataong loob na yon. Yung din pagkataong loob na yon ang nagsabi na yung pagkamamamayan natin nasa langit, mula doon hinihintay natin ang Panginoong Jesucristo na magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Kaya natitiyak natin na ang nagsasalita ron ay mamamayan ng langit kasi galing sa langit yun na nandito ngayon sa lupa nakatira na kaya naghihintay siya kay Kristo kasi babaguhin yung katawan niyang naririto sa lupa, yung katawan ng ating pagkamababa. So, yung nagsasalita ron, yung nasa loob ng katawan na pagkamababa. Yun yung pagkataon loob. Yun yung tagalangit. Yun yung mamamayan ng langit. Dahil dun sa langit galing yun. Naintindihan mo ba yun? Opo. Tagalangit po talaga yun dahil ipinanganak siya, isinangkap lang siya nandito sa lupa, pero sa langit po talaga siya nanggaling. At yun din ang nagsabi na wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. Eh di hindi siya sa sanlibutan nag-umpisa. Tama Tama? po. Tama po. May pinanggalingan siyang iba na hindi rito sa sanlibutan, sa langit ngayon. Kaya nung dumating dito sa sanlibutan, walang dinala. Kaya wala rin naman siyang mailalabas na anuman sa sanlibutan. Hindi niya kailangan yun pagpunta niya na sa langit. Tama? Tama po. Yun din ang nagsabi sa mga taga-Korinto, kung papaanong tinaglay natin ang larawan o katawang ukol sa lupa, tataglayin din naman natin yung larawang ukol sa langit. Basahin mo yung 15 ng unang Korinto, versikulo 49. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Ang nagsasalita, hindi ba yung pagkataon loob din, kapatid na Luz? Opo, yung pagkataong loob nga po. Nagkaroon ng katawang ukol sa lupa, di ba? Opo. Basahin mo yung unang Korinto. May katawan din namang ukol sa lupa. 15:40. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapwat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Ayon. Maliwanag na maliwanag yung kapatid na Luz. May katawang ukol sa langit, may katawang ukol sa lupa. Kung tinaglay natin yung larawan ng ukol sa lupa, tataglayin din naman natin yung larawang ukol sa langit. Yung katawan o larawang ukol sa langit. Ang nagsasalita diyan yung espiritu ni San Pablo, yung kanyang pagkataong loob eh. Nare-realize mo na yon, kapatid na Luz, ha? Opo. Talagang ano po ito? Bago po ito. Dati kasi parang ganun lang. Pero yung pong detalye niya na yung pagkakapanganak po pala na yon, merong napaka-importanting nakapaloob po doon sa yung sequence. Kung ikaw ngayon ay lingkod ng Diyos, may pagkatao kang loob, di ba? Meron po. Sa iyo ngayong pagkataong loob, sinasabi ng Diyos, layuan ninyo ang tao na ang kanyang hinga ay nasa mga butas ng kanyang ilong. Sino kausap? Hindi ba yung pagkataong loob? Pagkataong loob nga po. Napakaganda nung sinasabi ng kapatid na Daniel, no? Kanina, na kung sa iyo sinasabi kung lingkod ka ng Diyos, kausap yung pagkatao mong loob. Sinabi, layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa mga butas ng kanyang ilong. Diba? Opo. Hindi ba napakagandang punto nun na sinabi ni kapatid na Daniel kanina?
Ang dapat manaig sa atin, yung pagkataon loob, ang ibabaw dun sa ating pagkataon labas. Tama ba? Tama po. Ang dapat na dominating being, yung pagkataon loob. Yun ang dapat masunod eh. Opo. Tama? Tama po. Kaya ang lagi nating paggawa dapat galing sa puso, sabi ni Pablo eh. Kasi nasa puso yung pagkataon loob. Opo. Kaya manggagaling sa puso ang paggawa ng Kristiyano, pati nga pag-aabuloy eh. Ang pag-abuluyin mo yung pagkataon loob mo, magandang kalooban kasi yun eh. O, marami ka ng sunod-sunod na mauunawa ngayon pagkaalam mo yung di-distinguish ng salita ng pagkataon loob at salita ng pagkataon labas. Di ba? Opo. Yun ang sinasabi sa Biblia na basahin mo yung 14:26 ng Lucas. Kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napopoot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. O alin ngayon ang kapopuotan mo? Hindi ba yung sarili mong buhay, yung laman mo? Tama, kapatid na Luz? Tama po. Dapat mapuot ka rin sa laman mo para maging dapat ka kay Kristo eh. Eh kasi, sabi nung espiritu mo, yung pagkataon loob, sige, tumulong ka sa gawain, kailangan magandang loob ka. Sabi naman ng laman mo, sayang naman, wala na akong pera. Di ba ganon? Mababawasan ng kayamanan ko. Dalawa yung nasa iyo eh. Ano? Yan dalawa na yan, laging may diskusyon, Sis Luz. Opo. Tama po. Basahin mo yung 4:1 ng Santiago. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kita mo? Deep within you, may pagbabaka, kapatid na Luz eh. Deep within you. Tama Sa po. pagkatao natin, merong away lagi. Inaaway nung pagkataong labas, yung pagkataong loob. Minsan, hindi siya conforme dun sa pagkataong loob. O, yung kalayawan ng ating pagkataong labas, tinututulan ng pagkataong loob. Sabi ng pagkataong loob, uy, mali ang gagawin mo. Asawa ng may asawa yan eh. Sabi naman ng pagkataong labas, masarap eh. Naintindihan mo ba ako, Sis Luz? Opo, talagang meron pong pagbabaka mismo sa iyong sarili. Yung inner man at saka yung outer, yung outside man, nag-aaway po sila. Kasi yung gusto ng laman, ayaw ng pagkataong loob. Kaya, nagkakaroon po ng pag-aaway. Minsan, ipinipilit nung pagkataong labas yung gusto niya, lumulungkot yung pagkataong loob. Nasasaktan po yung pagkataong loob. Inatamad kang pumunta sa pasalamat. Sabi naman ng pagkataong loob, pumunta ka. O, di mo nararamdaman yung pagkataong labas mo nilalabanan yung gusto ng pagkataong loob. Pero, ang dapat na laging mangibabaw, the dominating being, yung pagkataong loob. Dapat masupil nun yung kanyang laman. Naintindihan mo, kapatid na Luz? Tama po. Dapat po manalo palagi yung pagkataong loob. Sapagkat yun ang dinidiktahan ng aral ng Diyos. Kaya yun ang dapat na mag-dominate sa ating pagkatao. Pag nagawa natin yun, perfecto tayo sa Diyos. Sabi ni Santiago, ang tao ay maraming bagay na ikinatitisod. Kung sino man ay hindi natitisod sa salita, isang taong sakda lang gayon na may kaya rin namang makapigil ng buong katawan. O, yung palang taong sakdal, yung nasa pagkataong loob,
dahil napipigil niya na ang buong katawan. Naintindihan mo yon? Opo, baguli yun. Kaya pala, sakdal yun kasi makakapigil siya ng buong katawan, yung labas, mapipigil po nung loob. Yung pagkatao niyang pisikal, yung laman, kayang kontrolin nung kanyang pagkataong loob. Yun po ang sakdal. Kasi ang sakdal, yung pagkataong loob talaga niya na nasa puso. Dahil yun po ang tagalangit at ipinanganak ng Diyos. Kaya pala yung pagkataong loob, dapat hindi natitisod yun sa salita. Opo. Sapagkat yun ang sakdal na tao, that is the full-grown man in act. Alam nyo, yung pinapalaki sa loob natin, sinasakdal, pinapabanal yung pagkataong loob eh. Yun ang tinuturuan ng aral ng Espiritu ni Kristo eh. Ang sinasalita ko sa inyo, pawang Espiritu at buhay, hindi pinakikinabangan ng laman. Yung mga salita ni Kristo, yung mga aral, pag-aralan mo, Sis Luz, mostly concentrated sa pagkataong loob. Opo, tama po. Mga puro po Na kontra naman dun sa ating pagkataong labas dahil laban yun sa gusto ng pagkataong labas. Tama? Tama po. Hindi ba dyan may dalawang being, kapatid na Luz? Meron pong dalawang being. Merong dalawang bagay na nakataloob. Ipinanganak ng laman, yung ating pagkatao. Opo. Pagkataong labas, pinanganak ng nanay natin. Tama? Tama po. Yun nga ang naintindihan ni Nicodemo eh. Paano pa siyang ipanganganak na muli kung matanda na? Makapapasok ba siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? So, naintindihan ni Nicodemo, manganganak yung nanay. Kaya sinabi ni Kristo, ang ipinanganak ng nanay, nung laman, laman yun. No? Opo. Pero ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu yun. Diba? Opo. Kaya sa bautismo, may dalawang bagay na nangyayari. Pagkapanganak na muli ng dating pagkatao, kaya muli, papanganak muli ng tubig para maganap yung paghuhugas, paglilibing, diba? Opo. Noong dating pagkatao. At meron naman doon sa na panganganak naman ng Espiritu. Yun yung Espiritong ilalagay doon sa dating pagkatao na yun ang magiging pagkataong loob. Tama po. So, dalawang bagay ang nangyayari sa bautismo. Isang pagkapanganak na muli at isang panganganak. Isang pagkapanganak na muli dahil ipinanganak na muli ng tubig yung ating dating pagkatao at isa namang panganganak ng Espiritu na noon lang malalagay sa atin yung Espiritu na yon sa bautismo. Tama. Naintindihan mo, kapatid na Luz? Opo, naintindihan po namin. Dalawa ang nangyayari. At ko ngayon yung 1.23 ng unang Pedro. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Sino ang nagsasalita? Si San Pedro po. Alin kay San Pedro ang nagsasalita? Yung pagkataong loob po. Sino ang kausap? Yung pong pagkataong loob din ng mga Kristiyano. Bakit? Ikaw nga, Brad Mel. Parang ang kausap po dito ni San Pedro po, kapatid na Eli, yung datihang pong pagkataong ipinanganak po muli. Kasi nga po, problema po ito, kapatid na Eli. Dati, hindi na yung dating pagkataong kausap dyan. Ang kausap dyan, pinanganak ng muli eh. Paano dating pagkatao yan? Yun nga po pala, mali po. Yung ipinanganak na muli po ang kinakausap po niya eh. Hindi naganap na yung pagkapanganak na muli dun sa kausap niya. Opo.
So, hindi yung dating pagkataong kausap. Yun nga po, hindi na nga po yung dating pagkatao. Ang kausap, yung kabuuan na ng pagkatao. Kabuuan po, kapatid na Eli, paano po? Yung pagkataong labas, saka yung pagkataong loob. Di ba yung kausap dyan? Ayun po. Opo. Bakit po kabuuan? Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Hindi ba yung salita ng Diyos ang nanganak sa ating espiritu? Opo. Sagot ka, sisters. Opo, yun nga po. Hindi ba yung salita ng Diyos ang nanganak sa ating pagkataong loob? Yung espiritu natin? Opo. Na bilang Kristiyano? Opo. Ha? Opo. O ang kausap dyan sinabihan na, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. So ang kinakausap na dyan, yung whole being, kasama yung laman, kasama yung pagkataong loob. Di ba ganon, kapatid na Luz? Yun nga po eh. Ang hirap lang pong... Paano po ba yun? Mahirap i-determine kung kailan ba buo ang kinakausap niya na labas at loob? Kailan loob lang? At kailan yung labas lang po? Yun nga ang sinasabi ko sa yung analysis na ginagawa natin ngayon. Di ba? Opo. Kailangan alam mo kung ang nagsasalita pagkataong loob at alam mo rin kung sino ang kausap. Kaya kausap ba yung pagkataong loob o yung pagkataong labas o yung buo. Yun nga po ang mahirap. Hindi mahirap sa awa ng Diyos. Kagaya niya, binibigyan na kita ng halimbawa, ang kausap diyan yung buo eh. Opo. Yan ang kinakausap diyan, yung naipanganak ng muli. Opo, No? tama po. Sa loob nung naipanganak na muli, andun yung pagkataong loob na ginawa sa binhing hindi nasisira. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Di ba buong being mo ang kausap dyan? Yun nga po, Brother Eli, naintindihan ko po na buong being ito kasi kaya sinabing buong being na dahil yung sabing ipinanganak kayong muli. Yung muli, ito nga pong pagkataong labas, ang muling ipinanganak. Tapos, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ang ipinanganak naman po sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yun pong pagkataong loob. Kaya dalawa na po ang kasama rito. Basahin mo ang Tito 3:5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Hindi ba yan yung buong pagkatao na? Opo, buo nga po. Bakit? Kasi po, yung sinabing sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan, yun po yung labas na muling ipinanganak. Tapos yung loob naman at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Kaya po dalawa, yung muling kapanganakan referring dun sa sa laman, sa pagkatao, datihang pagkatao, tapos yun namang pagbabago sa Espiritu Santo, yun naman po yung bagong ipinanganak na pagkataong loob po na nilakipan ng Espiritu Santo. Babasahin ko uli. Na hindi dahil sa mga gawa ng
sa katwiran na ginawa nating sarili. Sino ba ang nagsasalita? Si San Pablo po. Yung pagkataong... Alin kay Pablo ang nagsasalita? Ulitin ko na hindi dahil sa gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Ang kausap yung si Tito, di ba? Opo. Sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. So, ang nagsasalita dyan, yung muling naipanganak ng muli. Hindi po. Ang nagsasalita dyan kay Pablo, yung naipanganak na muli. Opo. Mali po bang sabihin Ang na... kausap naman, yun ding naipanganak na muli kay Tito. Hindi Yung laman na kinaroroonan noong pagkataon loob. Tama? Opo. So, mali po sabihin na basta yung laman lang ang nagsasalita. Iba po yun dun sa ipinanganak ng muli. Kasi yung ipinanganak ng muli, may sangkap na siyang bago yung pagkataong loob. Kaya lumalabas, ibang being na siya doon sa laman na dating hindi pa ipinanganak na muli. Ganun po ba? Whole being na yan Ang nagsasalita dyan, yung whole being na Labas at loob na magkasama na dyan How I wish nakakausap ko ang pagkataon loob mo, Sis Luz. Opo, awa ng Diyos, naintindihan ko po ang nagsasalita na dito, yung buong pagkatao na, yung ipinanganak ng muli, nasangkapan na po ng bagong pagkatao sa puso na espiritu, na sinasabi po sa Biblia. Kaya sabi niya, hindi dahil sa gawa ng katwiran na ginawa nating sarili, kundi dahil sa kanyang kaawaan, kanyang iniligtas tayo. Iniligtas na yan Opo. Iniligtas na sa kapangyarihan ng kadiliman, iniligtas na kay Satanas, iniligtas na sa kasalanan. Paano niligtas? Sa pamamagitan ng paghuhugas. Di ba yung ating pagkataong dati ang hinugasan? At sa muling kapanganakan, di ba yung dating pagkatao rin ang muling naipanganak, di ba? Opo. At ng pagbabago sa Espiritu Santo. Merong pagbabago sa Espiritu kasi nalagyan tayo ng bagong Espiritu. Tama? Tama po. Kaya buong being na nagsasalita dyan, basahin natin ng Ezekiel. Ganito ang ating mababasa. 36:26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong espiritu at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Kaya sinabi ni Pablo, pagbabago sa Espiritu Santo, meron kasing ibinigay na bagong puso sa atin. Nilagyan naman yung puso na yun ng bagong espiritu. Yun na nga yung pagkataong loob, hindi ba kapatid na Luz? Yun nga po. Ang ganda po. Kaya, pagbabago sa Espiritu Santo, dahil meron tayong bagong espiritu na inilagay sa puso, yun nga yung pagkataong loob, na siyang dapat na manaig doon sa ating buong being, doon sa ating pagkataong labas. Yun ang dapat na dominating being. Yun ang makapangyayari. Pipigilan nun yung laman na pagka napipigil mo na yung buong katawan mo, ikaw ay taon sakdal, sabi ni Santiago, na may kakayahang makapigil sa buong katawan. Kung alin yung nasa loob, yun ang nakapamamayani, nakakapag-ari. Gusto man ng laman mo na magpahinga na, dahil kailangan ka pang makinig ng aral, pinapanaig mo yung pagkataong loob mo. Gusto man ang laman mo, ang ibang babae, dahil ayaw naman ng espiritong nasa iyo na pagkataong loob, dapat yung asawa mo ang mahalin mo. Tama ba yun? Tama po. Yun ngayon ang nagsasalita sa Tito 3:5.
Hindi dahil sa gawa ng katwiran na ginawa nating sarili. Magkasama na yun eh. Yung pagkataon labas at pagkataon loob eh. Hindi dahil sa gawa ng katwiran ginawa nating sarili, kundi dahil sa kanyang kaawaan, kanyang iniligtas tayo. Yung pagkatao natin. Sa pamamagitan ng paghuhugas, o yung pagkatao rin natin ng hinugasan. Sa muling kapanganakan, hindi ba yun ang muling ipinanganak ng tubig? At ng pagbabago sa Espiritu Santo, yun naman yung kalakip na roon yung pagbabagong naganap dahil nilagyan ng bagong puso at bagong espiritu. Kaya pagbabago sa Espiritu Santo. So, diyan sa talata, ang nagsasalita yung buong pagkatao na, pagkatao labas at loob. Naintindihan mo, Sis Luz? Awa ng Diyos, naintindihan po namin.